Huwag mo gagawin yan! Huwag! Teka lang! Basag. Mami, paano to? Hindi niya ako kaya bayaran ng 600 eh. Kinabit ko na. Inayos ko na cellphone niya. Anong kaya mong gawin? Ha? Hindi ko po yun. Paano mo ako babayaran? Sa pag-ipon. Gano'ng katagal? May home service client ako dito sa Bulacan. Dito, sa lugar na ito, nakilala ko si Kurt. Tinanong ko siya kung anong sira ng kanyang cellphone. Ginagamit mo to sa school or anything? Saan mo na gagamit to? Sa mga project po. Ito po, sa mga ganyan po. Sa mga project po nila. Natutusok na po ako niyan dati. Kung bagong basag ko lang po. Pero pag pinunasan ko lang po yung pinunasan. Tapos nawala na po yung mga basag na bubog. At sinubukan kong lapitan ang kanyang nanay. At doon ko nalaman na may mabigat palang kadahilanan kung bakit gusto niyang ipagawa ang Sabi ko cellphone na kahit ito. bawal sa bata yung cellphone, kumbaga, yun yung pinaka-way na siya, yung parang maano siya na lumaban talaga. Sabi ko sa mga atin na, ibigay natin kasi pinangako ko yun sa kanya eh. At nakita ko kung gaano siya ka-excited. Sumulyap siya at pinakiramdaman kung siya ay mabububog pa ulit. Kaya niyo ako napapunta dito kasi sabi niya, yung ipambabayad mo daw sa akin, yung naipon mo. Doon sa Alcansya. Tama ba ako? Pwedeng patingin. Inabot niya sa akin ng Alcansya kung saan matagal niyang pinag-ipunan dahil sa kagustuhan niyang magawa ang kanyang cellphone. At ako ang pinili niya na gagawa nito. Tingin. Wala na. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,220 pesos. Alam mo kung magkano yung service fee ko? Alam mo kung magkano yung kinabit ko sa'yo? Gusto mong bilangin ko? Sa mga oras na ito ay napag-isipan ko na hindi ito ibibigay ng libre. Kurt, ikaw ang katransaksyon ko at hindi ang magulang mo. Gusto kong maramdaman mo na ang buhay sa labas ng school ay puno ng pagsubok at mapaglarong tao. Matalino ka, kaya sinabi ko sa'yo ang mga ganitong bagay kahit bata ka pa. Hindi sa lahat ng oras nandito ang parents natin para ipagtanggol tayo sa mga pagkakamali natin, ha? Inabot ko sa kanya ang resibo. Tinignan ko kung anong magiging reaksyon niya sa kanyang mga mukha. Babayaran mo ko na 1,800 pesos. Ngayon, magkano ang pera mo? Magkano utang mo sa akin ngayon? 600. 600. Paano mo ako babayaran? Sa pag-ipon. Gano'ng katagal? Ako, isang 1 month. Ngayon, kung iniisip mo na ililibre kita tulad ng ginawa ko sa iba, nagkakamali ka. Ituturo ko sa'yo kung paano magawa itong problemang to sa sarili mong pamamaraan. Hindi niya alam na may isa pa akong hinandang resibo na 0 ang nakasulat na presyo. Sigurado ako kinakabahan siya sa mga panahong ito dahil hindi niya alam saan kukunin ang pera na ipambabayad dito. Anong amount nakasulat? 0. Here's the deal, no? Alam kong hindi mo ko mababayaran ng 600 sa loob ng 1 linggo. Bibigyan kita ngayon ng panibago mong alkansya. Sana rin sa pagkakataong ito ay hindi mo ko malilimutan hanggang sa iyong paglaki. Na once upon a time ay may isang tao Kurt, na nag-ex-deal sa'yo. Natutuwa ako dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo nung bata pa ako. Ipagpatuloy mo lang yung pagiging masinop sa pera at pahalagahan mo ang binibigay sa'yo ng magulang mo.
Gusto ko, pag bumalik ako dito sa'yo, ay mabayaran mo ko ha. Hindi yung 600 pesos na utang mo, pero dapat mapuno mo ito ng 20 pesos na coins. Babalikan kita anytime na mapuno mo yan at may ibibigay ako sa'yo na regalo. Okay? Thank you po. Okay na. Sa mga oras na to, na-realize ko na kaya mo naman palang tumulong sa tao na kahit hindi pera ang ibibigay mo. Keep mo to. Hindi ko kukunin yan. Kasi mapapalago mo pa yan. Balang araw, ikaw magpapa 2 story nito. 10 years from now. May second floor, third floor na kayo, madam. Galingan mo lang, ha? Okay?